Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang maligayang pagbati at masaganang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral. Mga matulunging magulang, malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Ginang Maricel Gakutan Tejano, ang iyong guro para sa unang episode ng ating aralin sa Pilipino Baitang Siyam. Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay isang tulang pinamagatang Puting Kalapati, Libutin Itong Sandaigdigan, na tulang isinulat ni Usman Awang, malayang isinalin ni A.B. Julian. Para sa ating layunin ngayong araw na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy at naipapaliwanag ang magkasingkahulugang pahayag sa ilang taludturan. Pangalawa, nailalahad ang sariling pananaw sa paksa sa mga tulang Asyano. Narito din ang ating pangkalahatang layunin, nakapagbibigay ng hinuha sa bawat saknong sa tulang binasa. Narito naman ang mga gabay na tanong sa talakayang ito. Una, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kalayaan ng isang tao o ng isang bansa? Pangalawa, bakit mahirap makamit ang kalayaan? Ano-ano ang mga dahilan? Ikatlo, paano mo masasabi na ikaw ay malaya na? Para sa iyo, ano ang isinisimbolo ng kalapati? Isulat ang iyong sagot sa mga ulap. Okay, class, ano ang iyong sagot? Una, kapayapaan. Tama. Pangalawa, katahimikan. Magaling. Pangatlo, pag-asa. Napakahusay. Pang-apat, pagkakaisa. Magaling. Ngayon, titignan natin kung ano ang kaugnayan ng iyong mga sagot sa tulang ating babasahin ngayon. Unawain mong mabuti nang masagutan ang mga katanungan pagkatapos mong mabasa. Ilabas ang iyong kwaderno at magtala ng mga mahalagang detalye. Handa ka na ba, class? Ang tulang Puting Kalapati, Libutin Itong Sandaigdigan ni Usman Awang at malayang isinalin ni A.B. Julian. Sa mga pangyayaring walang katiyakan, kung saan ang tao'y naghihinala tuwin ay may agam-agam, lumipad ang kalapati upang lakbayin ang sandaigdigan. Sa kanyang puting pakpak na hanap ay kapayapaan, habang sagisag ng pagkakasundo'y patuloy na kumailanlang. Puting kalapati, libutin itong sandaigdigan. Ang hanging paggabi, iyong panariwain. Ang mga bulaklak, iyong pamukadkarin. Itong aming labi, iyong pangitiin. Pagkat sa iyo na ang pag-asa ay di nawala, sa iyong hilinga, hanging sariwa nagmula. Itong sandaigdigan, paniwalain mo sa kapayapaan, habang puso'y tinitintig sa gabi ng katahimikan. Ngunit ikaw na palamara, tulad ng alabok, humayo ka't mawala, pagkat mundo mo't bantayog ay gumuho na, ngayon ay may bagong hinagap na kay ganda. Bilang refleksyon itong buhay na payapa. Naunawaan ba ang tula? Nagustuhan mo ba ito? Kung talagang naunawaan mo, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Pero bago iyan, palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Tukuyin at ipaliwanag ang magkasingkahulugang pahayag sa ilang taludtod ng tula. Piliin ang magkasingkahulugang salita na makikita sa mga taludtod na nakatala sa bawat bilang.
Ipaliwanag ang kahulugan nito. Una, puting kalapati, maglibot ka sa mundo. Maglakbay ka hanggang makalay. Uli. Una, puting kalapati, maglibot ka sa mundo. Maglakbay ka hanggang makakaya mo. Ang tamang sagot ay maglibot at maglakbay. Pangalawa, maririkit at mababangong bulaklak sa parang. Ito ang nais ng magagandang bulaklak sa aming bayan. Ang tamang sagot, maririkit at magaganda. Pangatlo, papaniwalain mo ang daigdig sa kapayapaan habang humihinga ka sa gabing tahimik. Ang tamang sagot ay kapayapaan at tahimik. Pang-apat, pangitiin mo ang iyong labi sa bawat oras. Gamitin mo ang iyong bibig sa pakikipagtalastasan. Pigilin mo ang bunganga sa katakawan. Ang tamang sagot ay bibig at labi. Ngayon, tignan naman natin kung gaano kalawak o kalalim ang pag-unawa sa binasang tula. Kung talagang naunawaan mo, sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Una, tungkol saan ang tulang binasa? Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay kapayapaan. Mahusay. Pangalawa, sino ang isinisimbolo ng kalapati? Ang tamang sagot ay isinisimbolo ng kalapati ay kapayapaan. Ito ay ang mga tao o leader na may mabubuting hangarin para sa bayan. Pangatlo, ano raw ang gagawin ng kalapati sa paglilibot nito sa mundo? Ano ang iyong kasagutan? Tama! Sa paglilibot ng kalapati sa buong mundo, siya ay naghahasik ng kapayapaan at hindi siya titigil sa paglilibot hanggang sa pinakadulo ng mundo. Pang-apat, masasabi mo bang payapa o tahimik na ang mundo sa kasalukuyan? Bakit? Ano ang iyong kasagutan? Tama! Kung ang pag-uusapan ay gera, masasabi kong medyo tahimik na ang mundo dahil sa iilang bansa o lugar lamang ang nakakaranas ng gera. Pero kung ang pag-uusapan ay suliranin o problema, wala pang katahimikan ang mundo. Panglima, nakaranas ka na bang ikaw ay pagtaksilan? Ano ang naging epekto nito sa iyo? Ang tamang sagot, oo, masakit ang mapagtaksilan, nakasisira ng pagtitiwala at nakakawala ng respeto. Pang-anim, sino ang itinuturing na taksil sa tula? Ano ang iyong sagot? Tama! Ang mga itinuturing na taksil sa tula ay ang mga taong mapagsamantala. Ang iniisip lamang ay ang sariling kapakanan. Halimbawa, mga opisyal ng pamahalaan na nangungurakot sa pera ng bayan. Ngayon, tiyak kong handa ka nang magbigay ng iyong hinuha tungkol sa iyong binasang tula. Ibigay ang hinuha sa nais tukuyin ng may akda sa mga sakdong ng tulang nakatala sa ibaba. Una, sa mga pangyayaring walang katiyakan, kung saan ang tao'y naghihinalat tuwin ay may agam-agam. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot, sa buhay natin, hindi natin maiiwasan na magdalawang isip. May mga kinatatakutan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kinabukasan. Pangalawa, puting kalapati, libutin itong sandaigdigan. Ang hanging panggabi, iyong panariwain. Ang mga bulaklak, iyong pamukadkarin. Itong aming mga labi, iyong pangitiin. Ay, ma'am. Ang tamang sagot,
Hindi dapat nawalan ng pag-asa sa buhay. Hanggat tayo ay humihinga, hindi dapat nawalan ng pag-asa. Pangatlo, itong sandaigdigan, paniwalain mo sa kapayapaan, habang puso'y pumipitig sa gabi ng katahimikan. Ang tamang sagot? Anumang problema na ating pagdadaanan ay may hangganan. Makakamit din natin ang kapayapaan. Pang-apat, ngunit ikaw na palamara, tulad ng alabok, humayo ka't mawala. Pagkat mundo mo't bantayog ay gumuho na. Ano ang iyong kasagutan? Tama, hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Laging natatalo ang mga nag-iisip ng masama. Ngayon ay may bagong hinagap na kay ganda bilang refleksyon nitong buhay payapa. Tamang sagot, hindi magtatagal ay makakamit din natin ang kapayapaan. Basta't tayo ay manalig sa dakilang lumikha kasi ang kalapati ang simbolo ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan na ginamit ni Noah sa Biblia. Bago ako magpaalam sa inyo, nais kong pagnilayan at sagutin ninyo bago ako magpaalam sa inyo. Ang kapayapaan ay hindi lamang makikita sa kawalan ng gera o pisikal na labanan, ay hindi lamang pagkakaroon kawalan ng gera o pisikal na labanan, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kalooban. Umaasa ako na marami kayong natutuhan sa ating naging talakayan sa kwaderno ito. Umaasa ako na marami kayong natutuhan sa ating naging talakayan sa aralin na ito. Ang iyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa ikalawang episode. At ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa ikalawang episode ng ating aralin sa panitikan. Muli, ito ang iyong guro sa Pilipino, Ginang Maricel Gacutan Tijano, na nagsasabing sa Pilipino, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!